Amen. So, bago po tayo mag-communion, since ang ating pong pag-aaralan is related po sa ating pong communion, ay pupunta muna tayo sa ating preaching, mga kapatid. Tayo po ay basahin po natin muna yung buong bahagi ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Sundan niyo po ako. Makibasa po kayo dito, Sister May Grace. Pinag-iwalay ko yun, pero pwede mo namang mahanap yun. So from Mark chapter 15, verse 16 to 32, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid. Let's read. The soldiers led Jesus away into the palace. Mas maganda, mga kapatid, na tayo po ay nagbibigkas din. No? That is the praetorium. And called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, "Hail, King of the Jews!" Again and again they struck him on the head with a staff and spat on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the palace, to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him, dividing up his clothes. They cast lots to see what each would get. It was the third hour when he crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." The crucified two robbers with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their head and saying, "So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. "He saved others," they said, "but he can save himself. Let this Christ, this King of Israel, come down from the cross, that we may see and believe." Those crucified with him also heaped insults on him. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word, God. Tonight, that we are doing, Panginoon, to me today. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna sa amin. Dalangin po namin na kayo ang tunay na pumagitna at magpaunawa sa inyong pong mga salita. At Lord, ano man po yung mga bagay na nais niyo pong marinig namin, O God, help us not only to listen to your word, not only to hear that, but listen to it and obey it, O Lord God. Dalangin po namin na tunay nga pong as we continue to obey, Lord, may you continue to encourage us, Father God. Lord, be glorified in our midst, Lord God. Let your Holy Spirit move mightily in each and everyone's hearts and mind, O God, in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, we are here in the crucifixion ng Panginoong Jesus, no? At nakita po natin from the Gethsemane, siya po ay hinuli. Dinala po siya nitong mga taong ito, no? Na humuli sa kanya, sa mga high priest, kay Pilato, no? Nakita po natin last time na siya po ay dinala kay Pilato. After ng mga high priest, dinala po siya kay Pilato. At Pilate, no, ay nag-judge siya kay Jesus. Inimbestigahan niya si Jesus kunyari. But alam niyo po, si Pilate, ang isa sa pinaka-wrong na kanya pong ginawa ay yung maintindihan niya yung salita ng Diyos, but he never did. He never act according to what
He heard. Kasi nakita niya si Jesus walang kasalanan. Nakita niya na makapangyarihan ng Panginoon. But he never acted na kung ano po yung narinig niya at nakita niya. No, hindi po niya yun pinakinggan. So mga kapatid, hearing the word of God is not enough. We have to listen to the word of God. Hearing and listening is different. No? So when you hear, kagaya niyan, naririnig natin, hindi na natin minsan iniintindi ano bang sasakyan yon. That's hearing. But when you listen, you wanted to understand the word of God. At mahalaga yon so that we will be able to obey. So nawa, hindi po tayo maging kagaya ni Pilato as we study this word of the Lord. So yung title po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi mga kapatid is The Cost of Your Salvation. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus? Minsan kasi hindi po natin masyadong siniseryoso yung ating pong pananampalataya because we don't know how much was the cost of your salvation. Yung binigay sa'yo. Di ba ang Panginoong Hesus hindi lang siya basta automatic na namatay. He left heaven, nanirahan siya dito ng 33 years sa isang mahirap na lugar. He was rejected para lang sa kaligtasan mo. No? He stands for it up to the end ng kanya pong pagtapos ng kanya pong pagliligtas sa iyo up to the cross dahil sa kanya pong pagmamahal sa atin. No? So, ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero, marami na po tayong nakita na yung judgment sa Kanya na nakita po natin. But here we will see something na minsan, mga kapatid, kung sa atin gagawin yon, mayroon na po ba sa atin ditong naduraan? Di ba napaka-humiliating yung bagay na yan? Especially, kung sino man yung dumura sa'yo, ay may isip. Naranasan ko po yan nung nagtatrabaho ako sa Manila, pero walang isip yung dumura sa akin, yung mga palaboy na mga walang isip. Ewan ko kung bakit niya ako dinura, nagmamadali pa naman ako dahil late na. So, nakakadiri yun at humiliating, mga kapatid. So, let's go to our text. Sabi nga dito, the soldiers led Jesus away into the palace, that is the Praetorium. So, ang pangalan po ng palasyo ay Praetorium, and called together the whole company of soldiers. So, itong mga soldiers na to, mga kapatid, nakasama ni Jesus, they were not there to protect the Lord Jesus, but to do whatever they wanted to do. No? Pagkatapos na ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga sundalo, sa mga Hudyo, pinaglaruan siya ng mga sundalo. Kaya nga, di ba, there is a word na, at saka mga pangyayari sa history, mga kapatid, na nalaman ko lang this week. Alam niyo yung word na execution. Execution. So, once na naririnig po natin yung word na execution, we execute our duty, di ba, ganon. Pero alam niyo po ba that in the history, there was a time after the first century, after nung mga pagdurusa ng mga Kristiyano, there was a time na naghari or nagkaroon ng matinding persecution na tinawag po nilang Spanish execution. Yung pong mga Muslim, mga evangelicals, mga Pentecost, everybody except the Catholic. Bakit? Bakit ang Catholic hindi kasama? Kasi sila po yung gumawa ng mga yon. At kung ano yung nakikita natin na ginagawa ng mga Muslim ngayon, na pinapatay nila ang hindi Muslim, or hindi magko-confess that they will worship Allah, no? Pinapatay nila. Kung ano yung ginagawa nila, ginawa yan ng mga Catholics before pa nangyari yung Holocaust, mga kapatid.
So, yung palang persecution na yon was not only for the Christian, na nakita pa natin sa first century, di ba, may mga persecution ng mga Kristiyano, pero nangyari pala mga Christian, mga mangkukulam, mga Muslim, mga lahat ng mga tao except Catholic, na gusto nilang linisin ang sino mang hindi mananiwala sa Catholicism dahil ano yung point nila? Dahil ang mga tao except the Catholic Church are doing the heresy. Pag sinabi po natin heresy, mga kapatid, they are doing the things which is not the will of the Lord. No? So ginagawa nila yung mga bagay na kumbaga parang ano siya, abomination sa Diyos. No? So ganun po yung ginagawa nila. At ang kaparusahan, alam nyo, kung babasahin po ninyo, panonoorin po ninyo, i-type nyo lang sa YouTube, Spanish execution, makikita nyo grabe yung mga kaparusahan. Mayroon silang kaparusahan na tatanggalin lahat ng mga kukumong, or di kaya mayroon silang nilalagay na parang pampabigat na unti-unti kang bumababa. Dahil sa bigat mo, unti-unti kang bumababa, tapos ang babagsakan mo, isang matalim na bagay. No? Tapos mayroon naman silang, kung napapanood nyo yung mga epic story ng mga Korean, yung hinihila ng kabayo, yung sa Korea, di ba? Pero doon, makikita po natin, they have their own machineries, mga kapatid, na itatali yung mga paa, kamay, at hihigitin yun. Hihigitin. Hanggang sa yung paghigit nun, kung hindi ka magsasabi na, okay, I give up kung anong paniniwala ko, maniniwala na ako sa pinapaniwalaan nyo, doon ka lang i-release. So just imagine, kung hindi ka tatanggap sa kanilang paniniwala, maghihiwa-hiwalay yung katawan mo. No? Ganon at marami pang iba na kaparusahan. One of them are yung napag-aralan po natin sa ginagawa sa Roma, na ginagawa pong mga torch, yung mga tao. Sinusunog ang mga tao. And mayroon po silang mass execution, na yung susunugin nila, itatambak nila yung mga tao, or i-design nila whatever kind of design. For example, parang Christmas tree, no? Or isang mataas na parang, tapos susunugin nila yon. Ha? Oo, ganon. Ganon ginagawa nila, whatever they like to do, no, sa mga tao. So that happens, mga kapatid, sa kanila. Tayo po, kung naduraan tayo, it's the least, no? Pero baka naduraan pa nga tayo, hindi dahil tayo mananampalataya. Dahil lang, napagtripan lang tayo. No? It's not related to our faith. At dito nga, mga kapatid, balik po tayo sa ating text. Makita po natin dito, nasabi dito, they put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, Hail, King of the Jews! Again and again they struck him on the head with a staff and spat on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify. So mga kapatid, hindi lang siya dinuraan, no? Ininsulto siya, niluhod-luhuran siya, nang hindi totoong pagluhod, mga kapatid. So, one point that we will see, the cost of our salvation, it is the insult that was taken, no? Given and taken by the Lord Jesus. Hindi po siya nagreklamo. Hindi, kung tayo minsan ay nai-insulto, mga kapatid, just remember, ang Diyos who created the heavens and the earth, the Prince of Peace, was insulted. Nang ganon. Alam niyo yun na, luhuran natin siya, kunyari sinasamba natin siya, dura-duraan natin siya. Tapos, alam niyo, para sa akin, tamaan na lang ako dito sa shoulder ko, no? Tamaan ako sa aking paa. Pero pag ginanyan ka sa ulo, napaka-humiliating nun, yung gaganunin ka yung ulo mo.
Na parang walang kang kwenta, na pati yung ulo mo talaga, kayang-kaya niyang tapikin ng ganon. Ganon ang ginawa sa ating Panginoong Jesus. He was not only crowned with thorns, pero talagang dinura-duraan, dinakitan kunyari ng isang king, then hinubaran. Ginawa nila kung ano yung gusto nilang gawin sa Panginoong Jesus. They blindfolded Him at pinahulaan nila. Kung ikaw nga, sige nga, kung ikaw nga yung Diyos, kung ikaw nga ang Son of God, hulaan mo sino yung nanakit sa'yo ng ganito. Ganun po yung ginawa nila sa Panginoong Jesus. So, the Lord Jesus was insulted, mga kapatid. When we came to a point, because of our relationship with God, that we are insulted. Minsan kasi, di ba, grabe, mahirap eh. Minsan sabihin, kahit yung sinasabi lang nila na Kristiyano ka pa naman. No? They are questioning your being a Christian. Tingnan po natin mga kapatid sa Psalms 22, verse 16 to 18. Mayroon akong inano dyan. Diba? Psalms 22, 16 to 18. Sabi dito, dogs have surrounded me. A band of evil men has encircled me. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. People stare and gloat over me. They divide my garments among them and cast lots for my clothing. Nakita po natin mga kapatid na noon pa man, sa kasulatan ng mga awitin ni David, ay ipinahayag na magkakaroon po ng ganitong pangyayari sa buhay ng isang Savior. So minsan question ng iba, especially here in Israel, na siya ba talaga yung Savior? Isa to sa katunayan, it was written in the time of David, ni King David mismo, pero kanino nangyari yun? Sa Panginoong Jesus. Si David, have you heard na binahabahagi yung damit ni King David? Hindi, wala yun. Nangyari yun sa Panginoong Jesus. So yung insult na yun, na ibinigay sa Panginoong Jesus ng mga sundalo, insult na yon, nakasulat na sa Old Testament, mga kapatid. So there are proof that our Lord Jesus also is our Savior. No? Isaiah 50 verse 6. Ano nangyari? Ba't nag-brown out na yan? Isaiah 50 verse 6, it says here, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, have I set my face like flint, that I know I will not be put to shame. Mga kapatid, no? Si Isaiah, si King David, they wrote of all these things kahit yung pagtalikod ng mga tao sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, the people did not only insult the Lord Jesus, but those friends of the Lord Jesus left Him. Iniwan siya. So yung insulto, yung pangiiwan, hindi natin gusto yon, but it happens to our Savior in order for us to be saved. Balik po tayo sa ating pong text, Mark 15 verses 21 to 24. Sabi dito, a certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They forced him to carry the cross. So hindi po siya, wala po siyang contribution sa salvation, no, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, minsan mga kapatid, yung mga tao nagkikerry sila ng cross nila, no? Pag-araw ng
ng mahal na araw. May mga tao nagkikerry ng cross nila. Ginagawa nilang sarili nila na maliligtas sila sa pamamagitan ng pagsugat nila sa katawan nila, sa pag-carry nila ng cross nila. At minsan iniisip nila itong si Simon. Itong Simon na taga Cyrene na nag-carry ng cross ni Jesus. Alam niyo yun mga kapatid, nakita po natin dito, it was not his will. He doesn't like it. He doesn't like to carry the cross. Pero dahil lang para maging katawa-tawa lalo si Jesus, tinawag nila itong si Simon na taga Cyrene. Alam niyo po ba yung mga taga Cyrene? Sila po ay like Ethiopian people. They called him to carry the cross for Jesus. No? Kaya minsan mga kapatid, sabihin ng iba, kailangan ko din mag-carry ng cross para matulungan ko si Jesus. Para mabayaran ko yung kasalanan ko. Kasi feeling ko, nababayaran ko yung kasalanan ko. Nothing that we can do will lead us, no, na mabayaran ng ating kasalanan. Hindi po tayo, mga kapatid, makakapagbayad sa ating kasalanan. At sabi dito, they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it, and they crucified him. Dividing up his clothes, they cast lots to see what each would get. So, dinamitan siya ng robe. Tapos ano pang ginawa sa kanya? Hinubaran siya. Binalik yung damit niya. Ngayon naman, tinanggal na naman ang mga damit nila at naghati-hati sila. Alam niyo yung mga kapatid, even yung dividing of his clothes is written in the Bible, in the Old Testament. Ang lahat, bawat detalye ng nangyari sa Panginoong Jesus ay nakasulat na in the past. So, if you question, or if you're not sure, and if you are doubting if the Lord Jesus is the Messiah, ang lahat ng mga nakasulat na to, pati yung pagpapainom sa kanya ng vinegar, pati yung pag-cast ng lots o paghati-hatian ng mga damit niya, ay nakasulat na. Nakasulat na. So, another point, mga kapatid, is he experienced mercilessness. No? He experienced mercilessness. Hindi po naawa sa kanya ang mga tao. Pinaglaruan po siya. Tingnan po natin sa Psalm 69 to prove doon po sa sinasabi po natin that Psalm 69, 19 to 21. Yan. Sabi dito, you know how I am scorned, disgraced, and shamed. All my enemies are before you. Next. Scorn has broken my heart and has left me helpless. I looked for sympathy, but there was none. For comforters, but I have found. But I have found none. Nakita natin mga kapatid, it's not only the mercy ang tinake sa kanya, kundi hindi lang sila naging merciless sa Panginoong Jesus. Pero, ano pong ginawa nila? They did not look at the Lord Jesus na kagaya ng mga ibang mga nakapako sa krus, na kinaawaan nila. No? They look at the Lord Jesus na higit pa, no, sa ibang mga kriminal, yung mga parusa na kanya pong nakuha. Sabi dito, I look for sympathy, but there was none. How about comfort? Kung yung sympathy hindi binigay sa kanya. Sympathy lang mga kapatid. You don't need to do anything else. Sabihin mo lang, kawawa naman siya. But he did not receive it from the people who saw him at that point. He looked for it, but there was none. No? 21, they put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Nakita po natin, mga kapatid.
Ano ba ang ginagawa ng vinegar? Pag nauuhaw ka, or kahit hindi ka nauuhaw, once na uminom ka ng vinegar, anong mangyayari? Mas lalo kang mauuhaw. Mas lalo mong mararamdaman yung uhaw mo. Tingnan natin ang Panginoong Jesus from the time they set yung pong Passover dinner nila, nanalangin siya sa Gethsemane. Pagkatapos nun, hinuli siya. Hindi siya natulog. Buong magdamag, hinuli siya. Dinala siya sa mga high priest. Pinagmitingan ng mga high priest si Jesus. Dinala siya kay Pilato. After Pilato, dinala siya ng mga sundalo. He was surrounded by soldiers na pinaglaruan siya. Pinag-carry siya ng cross hanggang sa nakarating siya sa lugar ng Golgotha. After that, mga kapatid, ganito pa yung gagawin sa kanya. Napapainumin siya ng vinegar. So, can you see how hard it was for the Lord Jesus at that point? Tinanggap niya yun. Not because He wanted to do that. He wanted to do that, mga kapatid, pero hindi dahil sa gusto lang niya, kundi He desired to do that. Kahit yung Ama sinabi sa Isaiah 53 na dinesire din ng Ama, kinalugdan ng Ama na gawin yun. Kinalugdan ng Panginoong Jesus na gawin yun. Bakit? It is because of us. For the salvation. Because nothing except the crucifixion of the Lord Jesus will save us. Nothing. Wala tayong magagawa. Kahit na, 1 Peter 2:23. Let's read 1 Peter. Ayan na. Ayan na. 1 Peter 2, verse 23. Makibasa po tayo, mga kapatid, para hindi po tayo antukin. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. So dahil nga sa mercy ng God, mercy na kahit sympathy sa mga tao hindi nakuha ng Diyos, dahil sa grace ng Lord, mga kapatid, Jesus did not do anything. He finished that crucifixion. He finished His sacrifice. No? Sabi niya, Father, if this cup can be removed from me, gawin niyo po. Kasi alam niyo, mga kapatid, the whole life of the Lord Jesus, all throughout the life of the Lord Jesus, and His relationship to the Father, hindi po sila naghiwalay ng kahit na isang segundo. Kailan po nangyari yon? That the Father turned away His face from the Lord Jesus. Sa panahon na kineri ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin sa cross. Kaya nga, di ba, one of the 7 words that He utters, ano yun? My God, why have you forsaken me? Kasi mga kapatid, ito yung ayaw niya. Ito yung ayaw niya kung bakit sinabi niya, let this cup be removed from me, Father. Kasi I don't want to be separated from you. Alam niyo yung anak, na wala naman siyang kasalanan. But he was surrendered by his Father. Anak, ikaw lang kasi ang pwedeng magligtas eh. Ikaw lang ang pwede. Tapos minsan tayo, mga kapatid, we don't value the salvation. We don't value what the Lord Jesus has done at the cross. Diba? Lagi nating sinasabi, buhay ko to. Gagawin ko yung gusto ko. Eh, wala akong oras ngayon eh. Pag may oras ako, magsisimba ko. Pag may oras na ako. Diba? Sabi ko nga, mga kapatid, hindi natin pwedeng matawag itong buhay natin. Kasi once
No matter how na pinipigilan po natin ang ating sarili na magkasakit, once na dumapo sa iyo ang sakit, you cannot do anything except to pray to the Lord to give you more time to live. Once na sinabi na ng Lord, okay, time is up. Sino pong nakapagdugtong ng buhay, mga kapatid? Nobody. Kahit gaano ka pa kagaling, di ba? Madami kang discovery, scientist ka, pero namatay, di ba? Sila Einstein, wala na sila dito. Namatay lahat ang mga tao. Tayo, in the state of our strongest energy na mayroon po tayo, malakas tayong lumakad, magaling ang ganda ng record ng ating mga, Birikat Dam, ng ating mga result, ang ganda-ganda, talagang perfect. Walang over the border, walang under the border. Wow, perfect. Pero alam niyo yun, mga kapatid, we cannot really brag anything. Ako, di ba, may problema ako sa sugar. Pero minsan iniisip ko, there are people who died, wala namang sugar. Maayos ang kidney, maayos ang lungs. They die. Because God is calling them to give their life, no? To give back their life. Yun, hanggang dun lang yun eh. So mga kapatid, kahit pa perfect yung Birikat Dam natin, we cannot really brag. Lagi lamang po natin sabihin, salamat sa Panginoon, perfect ang Birikat Dam ko. Talagang lagi. Hindi po natin masasabi, buhay ko to. Wala po tayong may pagmamalaki. Especially if we are Christian, our salvation comes from the Lord. Our life, alam natin na walang taong nabubuhay nang walang Panginoon. Di ba mayroong ganung kanta? No? Yun. Verse 25, balik tayo sa ating text, mga kapatid. Kunti na lang, huwag kayong magkalala. Verse 25, it says here, Mark 15:25, it was the third hour when they crucified him. The written notice, verse 26, of the charge against him, read, the King of the Jews. So yung charge, yung kasalanan pala noong unang panahon, if you are crucified, nilalagay yung kasalanan. Ano ang kasalanan ng Panginoong Jesus? He claims, sabi ng mga high priest, he claims that he is the King of the Jews. Siya yung hari ng mga Hudyo. Nung tinanong siya ni Pilato, ikaw ba talagang hari ng mga Hudyo? Oo, pero ang kaharian ko hindi dito. Hindi sila. Hindi dito, but in heaven. But he is the King of the Jews. Sabi ng mga high priest, Pilato, wag mong nilagay ang King of the Jew. Yan yung charge nyo eh. Sabi ng, hindi pwedeng ilagay yan. Sabi ni Pilato, yan ang reklamo nyo. Walang ibang kasalanan ng taong yan, kundi yung pagiging hari niya ng mga Hudyo. So, kailangan natin ilagay. Alam niyo mga kapatid, it was a fulfillment that even in the crucifixion, the Lord Jesus will be called King of the Jews. Yun ang title niya. Bakit ba Hudyo? Bakit hindi na lang King of Philippinim? Kasi yun yung pagkatawag. Who are the people whom the Lord called first? The Jewish people. The salvation, sabi ni Pablo, is to the Jew first, then to the Gentiles. Salvation is for the Jew first, and then to the Gentiles. So, mag-ano tayo mga kapatid, nandito tayo sa Israel. Kahit matitigas ang mga Hudyo, sinasabi nila, Ashrei hamamin. Alam niyo ibig sabihin nun, maniwala ka, maniniwala ako kung anong gusto ko, basta ikaw maniwala ka din kung anong gusto mo. Pero alam niyo, wag lang tayong tumigil. Kasi alam nyo, mula nung dumating ako sa Israel hanggang ngayon, madami ng mga Hudyo ang kumilala sa Panginoong Jesus. And it is a prophecy din sa kanila that they will come to the Lord. Alam nyo, darating ang panahon na itong mga matitigas na ulo ng mga Hudyo, makikita nila pagbalik ng Panginoong Jesus, ay, totoo ka pala! Bakit hindi ka namin kinilala? At iiyak sila.
Sabi ni Zechariah, iiyak sila na kagaya ng pag-iyak ng isang magulang na namatayan ng panganay na lalaking anak. Alam nyo yon? Kasi bakit ganon? Kasi ang mga magulang nun, pag may panganay na lalaki na anak, mahalaga yun dahil siya yung magkukontinue sa kanilang lahi. So, iiyak sila ng ganon. Pero tayo mga kapatid, hindi natin hihintayin yung prophecy ni Zechariah. We will share the Word of God. Kung sino po yung nakakausap natin ng mga Hudyo. Okay po? So, He is the King of the Jew. Until now, He is still King of the Jew. Hindi yun nagbabago. Because He is the Messiah of the Jewish people first, then to the Gentiles. Kaya huwag tayong maramot sa ating alam na hindi minsan natin, balat sila, hindi sila naniniwala. Minsan ganun, di ba? Ay, parang kwento ni Sister Meds. Ang alaga niya na may dementia. Na, sabi niya, Yeshua HaMashiach. Pinagtawanan siya ni Uri. Alam mo yan yung konti na lang yung salita, pero pagdating kay Yeshua, natatawa sila. Hindi sila naniniwala eh. Pero let's continue to share hanggang sa makita nila. Ito ang pinag-aralan natin na may nabasa tayo sa Old Testament. Sabihin natin, nakasulat na pala yun, yung mga nangyari kay Jesus. No? So, basahin po natin sa John 1:11 to 12. Ay, mamaya na lang, tapusin muna natin para mas pinali natin yan. So, sabi dito, 28. Nasaan na yung, wala pa lang 28. Ito yung kanina. Sabi ko, nasan na kaya 28? Sabi niya, those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, so, you are going to destroy the temple. And sabi niya, come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others. They said, but he can't save himself. Let this Christ, this King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe. Those crucified with him also heaped insult on him. So alam niyo yun mga kapatid, kahit itong mga high priest, ang mga nakikidaan, sabi mo, gagawin mo yung templo, iniinsulto nila si Jesus. Iniinsulto. Hindi sila natapos mag-insulto sa Panginoong Jesus. At sinasabi nila, na bumaba ka dyan. Do you think if the Lord Jesus gusto niyang iligtas siya, paabutin niya pa sa cross, masakit na kaya yon? Marami nang nangyari. Bakit niya hihintayin na mapako yung kamay niya sa cross? At magdusa siya doon kung bababa lang din siya. Di ba? Mga kapatid, paano kung bumaba si Jesus? At pinatunayan niya sa mga taong ito, kaya ko na makawala dito. Hindi niya yung ginawa. Sabi sa John chapter 17, sabi niya, Father, ginagawa ko ito dahil ito ang kalooban niyo. No? John chapter 17, buong John chapter 17 kasi ito ay record ng panalangin ng Panginoong Jesus. Basahin po natin yun. Sabi niya, no one can take my life unless I surrender it. Unless I give it. Sino po yung makakakuha ng buhay ng isang tao na makapangyarihan? No one. But He gave it for our sake. So John chapter 1. Basahin natin mga kapatid. John chapter 1 verse 11 to 12. Sabi dito, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito ang magandang balita mga kapatid. He came here to His own. He came to Israel, to His own people, being a Jew. No? Si Jesus ay Hudyo. Kaya pa, isa yan sa discussion na maririnig nyo sa mga Hudyo. Sasabihin nila, Hudyo yun, di ba? Tao siya na Hudyo. Nakon, sabihin nyo, kasi yun yung sinulat ni Isaiah. Siya ay Hudyo. Sabi ni Isaiah. Si Isaiah ay pinapaniwalaan nila, mga kapatid. So you can tell them. Sinulat ni Isaiah yun. Ano nga ba yung Isaiah sa Hebrew? Nakalimutan ko. Re-research natin para alam nyo sabihin kasi hindi nila
alam yung word na Isaiah. So sinulat yun ni Isaiah. Sabihin nyo that He will be born here. He will come here as a Jew. So, sabi niya, pumunta ako dito, hindi nila ako tinanggap. Pero sabi niya, ito ang balita ko. Sabi ni John, ito yung balita na mayroon sa lahat, hindi lang sa mga Hudyo, sa lahat ng mga tao na tatanggap sa akin, mananampalataya sa akin. They will be called children of God. So, the Lord Jesus came as a Jew. The salvation is for the Jew first, but to those who believe in the name of the Lord Jesus will be saved. To those who believe in Him. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. At pupunta po tayo sa ating communion. So every time na tayo po ay nagko-communion, we have to remember that the Lord Jesus came to save us. He was crucified in order for us to be saved. Amen, mga kapatid. So let's, pwede po tayong pumunta sa harap. Let's take our bread and wine. Mga kapatid, sa ating pong pagkukomunyon, ito pong gabi natin ginagawa ngayon, sa ating pong pagkukomunyon, mga kapatid, this is a celebration. We are being reminded by this Lord's Supper na napako ang Panginoong Hesus, pinananampalatayahan natin ang crucifixion, ang sacrifice na Kanyang ginawa. At ito nagbigay sa atin ng kaligtasan. It reminds us that no matter however hard is our life here, mayroon tayong hinihintay na buhay na walang hanggan, na napaka-perfect niya sa piling ng ating Panginoon. So let's lift the bread. Father God, we thank you so much, Lord, that you have given us the salvation through the Lord Jesus. Panginoong Hesus, maraming salamat dahil tunay nga pong you surrendered, you give your life for us, O Lord God. You have been crucified, Lord God, upang kami, Panginoong Hesus, ay maligtas. Maraming salamat sa perfect na kaligtasan na inyo pong ibinigay sa amin, O God. This is a gift, Lord God, that we can receive. And this title, O Lord God, will give us eternal life. It gives us, Lord God, yung pong pagiging anak ng Diyos, O Lord. Thank you for that reconciliation through the blood, O Lord God, through the sacrifice that you have made. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Let's eat the bread. Let's lift the wine. Lord Jesus, we thank you once again for this wine that symbolizes, Lord God, your blood na naghugas sa amin, na nagbigay ng perfection, Lord God. Sabi niyo po, by your wound, by His wounds, we are healed. We are not only healed physically, Lord God. Ang pinakamahalaga, we are healed spiritually. At tunay nga pong sa amin pong pag-inom ng kopang ito, Panginoon, ipinapaalala niyo po sa amin na ang kaligtasan na inyong binigay sa amin ay binayaran niyo ang inyong pong dugo. Ang aming mga kasalanan ay tinubos niyo sa pamamagitan ng inyong dugo. Thank you so much, Lord. Thank you. Thank you, O Lord Jesus. Let's drink the wine. Let's pray. Panginoon, we thank you sa amin po, Panginoon, oras na ito, Lord God, ng hapunan, ng banal na hapunan, Panginoon. Dalangin po namin na patibayin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. Na gaano man kahirap ang aming pagdaanan,
Lagi po kayong nandyan para sa amin. Tutulungan niyo po kami, Lord God, at palalaguin niyo ang aming pananampalataya. Maraming salamat. At maging Lord, sa mga oras na ito, sa bawat isa sa amin, Lord God, sa pagdaan ng bagyo sa Pilipinas, Lord God, we pray, Lord, na payapain niyo po ang aming mga kalooban. Maasa po kami sa inyo po kami nananalig, O God. Kayo po yung Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Kayo ang may-ari ng hangin. Kayo ang may-ari ng tubig, ng ulan, O Lord God. We pray, Father, na kung inyo pong luluobin, hayaan niyo po na mawala yung bagyo na ito. Na mawala po siya, Panginoon. Father, we just entrust to you everything. Kayo din po, Panginoon, nawang mag-ingat sa aming mga pamilya. Okay? At maging sa buong sambayanan ng Pilipinas, Lord. Sa marami pong mga sakuna na nangyayari sa aming bansa, oh my God. We pray, Lord, sa mga tao na walang tahanan ngayon na nasa labas. Lord God, may you give them, Lord, na may makakita sa kanila, yung mga nasiraan na ng bahay sa nakaraang bagyo, na makita sila, Panginoon, ng mga tao na magre-rescue sa kanila, Lord God. At kakalingain sila, Father. Thank you so much, God. We just put our hope in you, Lord God. We put our trust in you, O Lord God. Maraming salamat, O God, who made the heavens and the earth. The God who is compassionate, full of mercy and love. Kayo po, Panginoon, ang aming inaasahan. We bless and glorify your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Panginoon, here are your people, Lord. You continue to bless each one, Lord God. You protect each one, Lord God. Patuloy, Ama, na tunay na kayo po ang aming pong maging kalakasan sa lahat ng oras ng buhay namin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you, lift His countenance on you, and give you peace. In Jesus' name. Amen. Amen.